Good morning guys. Kasabong gusto nyo sa Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyong aking mga subscribers. Sa umaga na ito ngayon, magbigay ako o kunting tips sa inyong mabaguhan pa lang. Ituturo ko sa inyo ang sinasabi ko nga huwag dapat nating tipirin ang pagbigay pagkain sa ating mga alagang manok. Tulad nito, ginagawa ko sa umaga, isang takal, punuan yan. Dapat. Paghapon naman, isang takal uli, puno din yan sa isa ka manok. Kasi dalawang beses lang tayo nagbigay pagkain sa manok natin sa hapon, umaga. Sa sisiw lang yan ang walang katapusan na pagbigay natin. Kung sa tingin natin ubos na, dagdagan natin dagdagan. Kasi naghabol tayo, mabilis magsalakihan ating mga sisiw, ating mga liol. Pero sa mga manok na malalaki na, tag isang takal lang talaga dapat yan sa umaga, isang takal sa hapon. Tapos inumin din. Ngayon, kung tipirin natin, imbis isang takal, gawin lang natin kalahati. Ang isang takal nito, imbis isang manok lang ang kumakain sa umaga, dalawa nang makakain. Kalahati na ang naitipid natin sa pagbigay pagkain. Yan ang nakaminus ka na, nakatipid ka talaga. Pero lagi nating tandaan din, ang manok tinipid, sa pagbigay ng pagkain, tipid din ang pangatawan sa manok, manipis din. Hindi tulad ng manok na isang takal dapat talaga ang kinakain niya sa umaga, isang takal sa hapon na hindi tipid ang pangatawan. Maganda ang higop sa pangatawan pag hinahawakan mo. Yan ang papaliwanag ko sa inyong mga baguhan pa lang. Huwag kayong paniwala na parihas lang naman din yan. Ang pagkain, kailangan sanayin natin ang ating kamanok nga maliit lang ang binibigay pagkain araw-araw. Sanayan lang daw yan. Hindi po pwede yan. Kahit magtanong kayo sa malaking farm nagmamanok, kailangan talaga nakadaan sa proseso, sa tamang pagbigay ng pagkain o vitamins at tubig ang ating mga alagang manok. Pwede naman sanayin nyo, maliliit lang ang pinakain niya, pero talagang manipis ang mga pangatawan sa ating mga manok niyan. Hindi ka makakitag maganda ang pangatawan, at saka kulang sa resistensya ang manok na kulang sa pagkain, kulang sa vitamins. Mahina ang resistensya ikumpara sa manok na sakto sa alaga, sakto sa pagkain. Sakto alaga, tapos kulang naman ang binigay mong vitamins pagkain. Ganun pa rin ang kalbasan sa manok mo. Mahina pa rin ang resistensya yan. Mahina pati ang mga pangatawan. Ang lagi niyong tandaan, ang manok talaga nga mahina ang pangatawan, manipis ang pangatawan, mahina ang resistensya yan pagdating sa tagalan na laro. Mas una yan na bibigay manghihina. Mas advantage ang manok na sakto sa alaga, sakto sa pagkain. Yan ibig sabihin yan na tinipid. Ang isang takal para lang sana sa isa ka manok, gawin mo ng dalawa ka manok, kalahati lang ibigay mo sa isa. Yan ang nakatipid ka, pero tipid din talaga ang pangatawan sa alaga ng manok niyan. Kaya dito sa pag-alaga nating manok, kasi ako nakapag-senior, ang tagal ko na nagpalahi ng manok mula bata ako. Sa Negros doon ako naglaki, bata pa ako nagpapakain ng manok, nag-alaga ng manok. Ang aking mga pamilya, ang aking angkan talaga nagpalahi ng manok, may mga farm sa Negros. Kaya kahit nandito na ako sa Maynila ngayon nakatira, tuloy-tuloy ang pagpalahi ko ng manok. Naghanap talaga ako ng pwestuhan na mapaglagyan. Kasama ko na sa aking buhay ang alaga ng manok. Ginawa ko na ito nga pangalawang pamilya ang turing ko sa aking mga alagang manok. Kaya hindi nawala-wala. Kaya ang pagbigay kasi ng pagkain ng manok, paliwanag ko sa inyo, may manok kasi nga malaki ang butsi, kaya malakas kumain niya, tapos medyo may kalakihan ang mga bituka niya. Ang manok naman na mahinang kumain, kabisado ko na yan dahil ako tiningnan ko talaga yan, pinabuksan ko, maliliit masyado ang lobing bituka niya, maliliit ang dito niya, maliliit masyado ang balon-balunan. Iyan ang manok na hindi talaga malakas kumain, at saka manipis, payat, karamihan yan payatin lang, tapos mahina ang pangatawan, mahina ang resistensya. Gawin mo pa niya pagkain o vitamins, kasi may manok talagang ganun. Sa totoo lang, naranasan ko na yan. Kaya
ni alam ko talaga, pinabuksan ko, ni alam ko kung ano ang nasa loob. Nakita ko super liit, mas maliit pag dito ka kaysa sisiw, tapos ang balon-balonan super liit, tapos super liit, kaya pala nga kukunti lang talaga ang kinakain. Mahina pang kumain, matagal pang maubos kahit konti lang ibigay mo. Kaya kabisado ko na yan bago ko ginawa ang content yan. Parang hindi ako mapaya sa aking mga followers, sa aking subscribers na nagsubaybay, nanonood sa aking content dito sa aking channel YouTube Kalyaw Pasabog TV. Kasi bago ko ginawa ang content yan, ni alam ko talaga nangyari sa manok ko yung alaga dati. Pinabuksan ko talaga para malaman ko ang diferensya. Ang diferensya lang, kayang payatin siya, mahinang pagkamanok kasi maliliit masyado ang pituka niya. Pati balon-balunan, pati butsin niya, pati yung atay niya maliliit. Lahat na lamang niya puros maliliit. Kaya yan ang pinakamanok din na reject na reject. Di mo nakitaan kasi walang sakit, walang sipon, pero nagtaka ka, mahinang kumain, hindi tumataba. Yun pala nasa loob, wala siyang sakit. Yan lang ang parang tinawag o inborn lang talaga siya. Maliit ang mga part niya sa loob sa katawan. Kaya kung ano ang hipo ko sa pangatawan, hindi talaga siya. Kung gustuhin mong vitamin, ibigay mong vitamins, pakainin mo ng marami, hindi rin tataba dahil hindi nga kumakain, kunti lang kakainin, kunti lang din ang ininom na tubig. Yan lang, sana mayroon kayong makulot ng mga baguhan pa lang. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe din para ma-update kayo sa gagawin kong content video. Ang aking ginagawang content video, pinagdaanan ko ito para may paabot ko bawat isa sa inyong mga baguhan pa lang na magpalahi ng manok ang aking kalaman tungkol sa pag-alaga kong manok. Laging malakas ang katawan, malusog, dahil pinalaki ko sa tamang proseso sa pag-alaga. Yan lang, thank you ulit sa pagpanood. Bukas uli, maraming salamat uli sa inyong lahat. Bye bye.